Isang lasinggerong asawa ang naglaho ng walang bakas. Isang putol na braso ang inanod sa ilog. Mga bahid ng dugo ang natuklasan sa ilalim ng mga bulok na tabla ng sahig. At nang ang mga abo at sunog na buto ay matagpuan sa isang lumang kalan, isang katotohanang mas karumal-dumal pa sa krimen ang pagpaslang ang unti-unting nabunyag. Sa talaan ng kaso sa Mountain Province Provincial Police Office, naitala ang petsang Disyembre 12, 2024. Ang kabundukan ng Cordillera ay kasalukuyang dinadalaw ng pinakamalungkot na mga araw ng tag-ulan. Ang temperatura ay bumagsak sa 16 na naantas ng Celsius. Ang lamig ay hindi kasing tulis ng sa mga bansa sa Hilaga, ngunit ito'y mamasa-masa at tumatagos hanggang sa kaibuturan ng mga buto. Makapal na ulap ang bumabalot sa malawak na mga taniman ng gulay at sa mga bubong ng mga tradisyonal na bahay ng mga katutubo na ngayon ay tahimik. Ang Ilog Chico, ang puso at buhay ng mga taga-baryo, ay umaapaw, kulay putik ang tubig, at rumaragasa ang agos, dala ang malamig na hangin mula sa kagubatan. Para sa mga residente, isa itong tahimik na umaga. Katulad lamang ng mga nagdaang araw. Bandang 6:00 ng umaga, si Mang Cardo, isang 62 taong gulang na magsasaka na naninirahan sa isang liblib na sitio, ay gaya ng dati. Isinukbit ang kanyang luma at kupas na tuwalya sa balikat at naglakad sa tabi ng ilog upang suriin ang tubo ng tubig na patungo sa kanyang taniman. Ang daan ng lupa sa gilid ng ilog ay naging maputik at madulas na parang lugaw matapos ang malakas na buhos ng ulan magdamag. Sa isang iglap ng kawalan ng pag-iingat, nadulas si Mang Cardo. Bilang isang likas na kilos, iniunat niya ang kanyang kamay upang kumapit sa isang malagong palumpong sa gilid ng ilog upang hindi mahulog sa malakas na agos. Ngunit ang kanyang kamay ay sumayad sa isang bagay na matigas na naipit sa pagitan ng mga ugat ng puno at mga halamang water lily. Isa itong asul na sako na yari sa plastik. Medyo mabigat ang sako. Ang malakas na paghila ni Mang Cardo ay nagdulot ng pagkapunit sa bibig ng sako na marupok na dahil sa pagkakababad sa tubig. Isang kakaibang bagay na hugis silindro, nababalutan ng balat na maputla at kulay abo na tila bangkay, ang gumulong palabas mula sa sako at tumama sa madulas na mga bato sa ilog. Sa simula, pinaningkitan ni Mang Cardo ang kanyang mga mata. Iniisip na isa lamang itong lumang manikin. Ngunit nang makita niya ang braso ng bagay na iyon, may isang malaking tatoo na kitang-kita. Larawan ng isang dragon na umuungol ng may kabangisan. Ibinaling niya ang kanyang tingin pababa at nang makita ang 5 daliri ng kamay na naninigas at nangingitim, si Mang Cardo ay napaurong sa matinding gulat. Iyon ay braso ng isang tao. Ang sindak ay bumalot sa kanya na parang isang malakas na suntok sa dibdib. Si Mang Cardo ay natigilan sa loob ng ilang segundo. Ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa putik. Nanuyo ang kanyang lalamunan at hindi siya makapagsalita. Pagkatapos, ang kanyang likas na pagnanais na mabuhay ay nanaig. Lumundag siya, iniwan ang kanyang natanggal na tsinelas, tumalikod at tumakbo ng buong bilis patungo sa daan ng baryo. Ang kanyang bibig ay nautal na sumisigaw sa lokal na dialekto. Tulong! May patay. May bangkay. Ang nakapangingilabot na balita ay kumalat na parang apoy sa kagubatan. Agad na nagulat ang kapitan ng barangay sa istasyon ng pulisya at ipinasa ito sa Provincial Police Office. Dahil sa kabigatan ng kaso, bandang 9:00 ng umaga, isang pangkat mula sa Criminal Investigation and Detection Group, CID, na pinamumunuan mismo ni Police Captain Mateo Reyes, ang dumating sa lugar. Isang dilaw na police line na may nakasulat na "Do Not Cross" ang agad na inilatag, na humaharang sa isang bahagi ng ilog na maihabang halos 100 metro. Si Captain Reyes, isang bihasang investigador sa paghawak ng mga kaso sa mga liblib na lugar ng Cordillera, ay nagsusuot ng guwantes at maingat na lumapit sa ebidensya. Ang braso ay nagsisimula ng mamaga at mabulok dahil sa ilang oras na pagkakababad sa malamig na tubig. Ngunit ang pinakanakatawag ng kanyang pansin ay ang hiwa sa puno ng balikat. Ang hiwa ay napakalinis at pantay, bulong niya kay Police Lieutenant Caloy Alcantara na nakatayo sa kanyang tabi. Hindi ito dahil sa makina o aksidente. Ito ay isang sinadyang pagputol, ginawa gamit ang isang napakatulis na kasangkapan. Malamang ay isang itak o malaking bolo. Si Lieutenant Alcantara, isang batang investigador na tubong roon, ay tumango na may tensyon sa mukha.
Sir, itong bahagi ng ilog ay medyo liblib. Karaniwan, mga magsasaka lang ang dumadaan dito. Ang malakas na ulan nitong mga nakaraang araw ay tiyak na nagbura ng anumang bakas, kung mayroon man. Pinaningkita ni Captain Reyes ang kanyang mga mata, pinagmamasdan ang paligid. Ang pampang ng ilog ay maputi. Tanging mga magkahalong bakas ng paa ni Mang Cardo at ng mga usisero ang naroon bago dumating ang mga pulis. Walang bakas ng gulong ng sasakyan at wala ring mga patak ng dugo. Malinaw na pinag-isipang mabuti ng salarin ang pagpili sa lugar na ito para pagtapunan. Ang liblib na lokasyon malapit sa malakas na agos ay perpektong kondisyon para magtago ng ebidensya at gawing napakahirap ang paghahanap sa iba pang bahagi ng katawan. Biktima ay lalaki, edad nasa pagitan ng 30 hanggang 45 taong gulang, malakas ang pangangatawan. Ang pinakamahalagang palatandaan ay ang tatoo na dragon na ito. Napaka-espesyal. Hindi ito basta-bastang tatoo. Karaniwang ginagamit ng mga sigasiga o mga bantay sa mga inuman. Ang lamig ng hangin ay tila lalong tumatago sa mga buto. Sa gitna ng marilag na tanawin ng kabundukan ng Cordillera, ang paglitaw ng isang pinutol-putol na katawan ay naghasik ng isang madilim na anino. Ang kasong ito ay hindi lamang isang simpleng pagpatay. Ito ay isang tunay na hamon sa kapayapaan ng liblib na lupaing ito. Matapos ang paunang investigasyon sa crime scene, tumayo ng tuwid si Captain Reyes. Ang kanyang boses ay matatag habang nagbibigay ng mga utos. Lieutenant Alcantara, pamunuan mo ang isang team. Gamitin ang NIE negatibo SIAM unit para suyurin ang magkabilang pampang ng ilog. Palawakin ang sakop ng paghahanap hanggang 500 metro. Bigyang pansin ang mga palumpong at mga siwang sa pagitan ng mga bato. Isang team pa, sumama sa akin. Agad na magsagawa ng pagtatanong sa lahat ng bahay sa barangay at sa mga kalapit na lugar. Mag-focus sa mga lalaking nawawala sa hindi pangkaraniwang paraan sa loob ng nakaraang linggo. Ang pangunahing prioridad ay maghanap ng impormasyon tungkol sa isang taong may tatoo na dragon sa braso. Ang pangkat ng mga investigador ay agad na naghiwa-hiwalay. Ang braso ng biktima ay maingat na isinilid sa isang evidence bag at dinala sa forensic laboratory. Ang opisyal na investigasyon ay nagsimula na may iisang pahiwatig lamang, isang mabangis na tatoo ng dragon at isang malaking katanungan na bumabagabag sa lahat. Sino ang biktima at nasaan ang iba pang bahagi ng kanyang katawan? Ang proseso ng paghahanap ng impormasyon ay isinagawa ng mabilis na tila nakikipagkarera sa oras. Sa liblib na rehiyon ng Mountain Province, ang impormasyon ay hindi nakatago sa mga sopistikadong electronic data system, kundi dumadaloy sa mga usapan sa mga sari-sari store kung saan nag-iinuman ng gin at sa alaala ng mga opisyal ng barangay. Nang hapong iyon din, Disyembre 12, ang mga detalye tungkol sa tatoo na dragon ay mabilis na tumukoy sa isang pangalan, Berto Kidayan, 40 taong gulang, na nakatira sa isang lumang bahay na gawa sa tabla sa dulo ng barangay. Sa mga talaan ng lokal na istasyon ng pulisya, si Berto ay kasama sa kategorya ng mga taong binabantayan. Hindi siya isang organisadong kriminal o drug lord, kundi isang sigasiga sa baryo na kilala sa buong lugar dahil sa kanyang masamang ugali. Si Berto ay lulong sa alak at sa online na sugal, isang salot na laganap sa Pilipinas. Halos bawat linggo, gumagawa ng gulo si Berto matapos maubos ang kanyang pera sa mga online casino. At ang walang hanggang biktima na tahimik na nagdurusa sa kanyang galit ay walang iba kundi ang kanyang asawa, si Elena Dulawan. Bandang 3:00 ng hapon, si Captain Reyes kasama si Lieutenant Alcantara at isang babaeng social worker mula sa munisipyo ay nagtungo sa bahay ng mag-asawang Kidayan. Ang bahay ay nakahiwalay sa dulo ng isang maputik na paakyat na daan, malayo sa iba pang mga kabahayan. Mukha itong sira-sira at tagilid na tila handa ng gumuho sa anumang malakas na ihip ng hangin ng kabundukan. Ang hangin sa loob ay mamasa-masa, siksik sa amoy ng usok mula sa lutuan, amoy ng dumi ng baboy na nakadikit sa mga dingding, at ang matagal ng amoy ng maasim na alak. Nang umakyat ang pangkat ng pulisya sa hagdan ng kahoy, isang babaeng maliit at payat ang lumabas upang salubungin sila. Iyon si Elena Dulawan. Ang kanyang mga mata ay malalim sa isang mukha na may matitigas na guhit. Ang kanyang balat ay sunog sa araw, tipikal sa isang babaeng magsasaka.
Ang kanyang dalawang kamay na magaspang at kalyo ay nagkikiskisan sa kaba, nagpapahiwatig ng takot at pagsuko. Magandang hapon po. Sino po ang hinahanap ninyo? Mahina ang boses ni Elena. Ang kanyang mga mata ay hindi magawang tumingin ng diretso sa mga uniforme ng pulis na may otoridad. Maikling nagpakilala si Captain Reyes bago magtanong ng may paggalang. Magandang hapon, Ale. Nais lang po naming magtanong tungkol sa inyong asawa, si Ginoong Berto Kidayan. Nandito po ba siya nitong mga nakaraang araw? Nang marinig ang pangalan ng kanyang asawa, bahagyang nanginig ang payat na balikat ni Elena. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa sahig na tabla na may mga bitak, na natiling tahimik ng matagal bago sumagot sa isang tonong walang emosyon na parang isang makinang na program. Umalis na po siya. Halos 1 linggo na siyang wala sa bahay, sir. Kung saan siya nagpunta, hindi ko rin po alam. Gumamit si Lieutenant Alcantara ng lokal na wika upang maging mas malapit sa kanya. Nagtanong siyang muli bago siya umalis, nagkaroon ba kayo ng problema, Elena? Magsabi ka lang ng totoo sa amin. Sa pagkakataong iyon, itinaas ni Elena ang kanyang mukha, ang kanyang namumulang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Ikinuwento niya na noong araw na iyon, natalo na naman si Berto sa sugal online. Ang kanyang mga utang ay patong-patong. Umuwi siyang nagwawala, humihingi ng pera. Dahil walang maibigay si Elena, kukunin sana ni Berto ang nag-iisang baboy sa kulungan upang ibenta. Ngunit iyon na lamang ang kanilang huling ari-arian para sa gastusin ng kanilang anak. Nagmakaawa si Elena na huwag ibenta ang baboy. Subalit, sinuntok at sinipa lamang siya ni Berto. Matapos bugbugin ang kanyang asawa, umalis si Berto na galit, sumisigaw na tataka siya papuntang ibang bansa bilang isang iligal na manggagawa upang takasan ang mga utang, maghanap ng pera, at hindi na babalik pa sa isinumpang lugar na ito. Madalas po bang mangyari na umaalis siya ng ganito? Tanong ni Captain Reyes. Ang kanyang mga mata ay matalim, pinagmamasdan ang bawat maliit na pagbabago sa mukha ng babae. Nako, sir, sanay na po ako. Araw-araw na pagkain ko na po yan. Tuwing matatalo sa sugal o hahabulin ng mga naniningil, tatakas po yan. Sa bawat pag-alis niya, iniisip ko na sana hindi na siya bumalik para matahimik na kami ng anak ko. Pero sa huli, babalik din, lasing na naman, mananakit na naman. Ang mga sagot ni Elena ay nagpinta ng isang buong larawan ng impyerno sa lupa na kanyang tinitiis. Ang kwentong ito ay tugmang-tugma sa impormasyong nakalap ng mga investigador mula sa mga kapitbahay at may-ari ng tindahan. Marami ang nagpatunay na madalas nilang marinig si Berto na nagmumura, tunog ng mga nababasag na gamit, at ang pigil na iyak ni Elena sa gitna ng gabi. Dumating na ang sandali ng katotohanan. Kinuha ni Captain Reyes ang isang may kulay na litrato mula sa kanyang folder. Isang litrato na malinaw na nagpapakita ng tatoo ng dragon sa braso na natagpuan sa ilog. Iniabot niya ang litrato sa harap ni Elena Dulawan. Ale, huminahon po kayo at tingnan mabuti. Ang tatoo na ito, pamilyar po ba sa inyo? Nang makita ang litrato, nanigas ang buong katawan ni Elena na para bang tinamaan ng kidlat. Ang kanyang maputlang labi ay nagsimulang manginig ng husto. Ang kanyang mukha ay namutla na tila walang ni isang patak ng dugo. Ang kanyang dalawang kamay na kanina ay nagkikiskisan ay ngayon ay mahigpit na nakakapit sa dulo ng kanyang luma at punit-punit na duster hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Tinitigan niya ng nanlalaki ang mga mata ang larawan ng mabangis na dragon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, nagpapakita ng takot na hindi maitatago. Matapos ang ilang segundong pananahimik na nakabibingi, humikbi siya ng pigil at mabilis na tumango. Ang kanyang boses ay paos, halos lunurin ng mga luha. Opo. Opo, sa kanya po yan, sir. Yan po ang tatoo ni Berto. Yan po. Ang reaksyon ni Elena ay lubos na naaayon sa inaasahan ng pangkat ng investigador. Iyon ay ang pagkabigla at matinding sakit ng isang asawa. Kahit na tinatrato siyang parang alipin ng kanyang asawa, kapag naharap sa katibayan ng pagkamatay nito, ang ama ng kanyang anak, sinuman ay tiyak na guguho. Agad na isinagawa ang mga legal na pamamaraan. Si Lito, ang kanilang 5 taong gulang na anak na naglalaro mag-isa sa isang sulok ng bahay, ay kinuhaan ng sample ng buhok at laway para sa SLE test na ipapadala sa Maynila upang itugma sa braso ng biktima.
Samantala, ang isa pang pangkat ng mga investigador ay nakatuon sa pagsisiyasat sa masalimuot na buhay sosyal ni Berto. Kasama ang kanyang pagkagumon sa online na sugal at pagkakalubog sa utang sa iba't ibang online lending apps at mga lokal na usurero. Ang hinala na si Berto ay pinatay ng mga grupo ng maniningil ng utang o dahil sa away sa hatsian ng iligal na pera ang naging pangunahing direksyon ng investigasyon. Ang takbo ng kaso ay tila malinaw na. Ang biktima ay 79% na kinilala bilang si Berto Kidayan. Ang salarin ay malamang na isang kapwa niya siga o isang walang awang maniningil ng utang. Sa mata ng pangkat ng investigador at ng mga residente ng barangay, si Elena Dulawan gayon ang pinakakawawang babae sa buong mundo. Isang biktima ng karahasan sa tahanan na kalalabas lamang mula sa kuko ng isang malupit na asawa, ngunit kailangang harapin ang trahedya ng pagiging isang biyudang walang anumang ari-arian. Walang sinuman, kahit na si Captain Reyes, ang pinakatalinong investigador, ang makapaghuhula na ang tunay na katotohanan ay nagtatago mismo sa loob ng sirang bahay na iyon, sa ilalim ng sahig na kahoy kung saan sila nakatayo. Makalipas ang 2 araw, lumabas na ang opisyal na resulta ng CT test mula sa crime laboratory sa Camp Crame. Ang AHD sample mula sa braso na inanod sa ilog at ang sample mula sa batang si Lito ay may biological na ugnayan bilang mag-ama na may 79.7% na katumpakan. Wala nang duda, ang biktima ay si Berto Kidayan. Ang kaso ng nawawalang tao ay opisyal na itinaas sa kaso ng pagpatay. Ngunit ang pagkakakilanlan ng biktima ay nagtulak lamang sa pangkat ng investigador sa isang bagong, mas madilim na suliranin. Ang mga investigador ay walang tigil na nagtrabaho, sinisiyasat ang bawat sulok ng buhay sosyal ni Berto. Tinawag nila ang halos 100 mga suspect, mula sa mga operator ng online, sugal hanggang sa pinakamalulupit na usurero sa lugar. Ngunit, sa kabila nito, lahat sila ay may matibay na alibi na hindi maikakaila sa panahong nawala si Berto. Ilang mga taong may pinakamalaking galit kay Berto ay kumpirmadong nasa kulungan sa ibang istasyon ng pulisya o nakunan ng TI. Sa isang coffee shop buong magdamag. Ang direksyon ng investigasyon tungkol sa paghihiganti mula sa mundo ng krimen ay unti-unting nauwi sa wala. Ang tanging bakas ay ang namamagang braso sa ilog. Habang ang iba pang bahagi ng katawan, ang ulo, mga binti, at katawan ng biktima, pati na rin ang pangunahing crime scene, ay nananatiling isang misteryong nababalot ng makapal na ulap ng kabundukan. Sa gitna ng tila pagtigil ng investigasyon, isang karaniwang programa ng tulong sosyal ang hindi inaasahang nagbukas ng pinto sa isang impyernong hindi kailanman inakala ng sinuman. Alinsunod sa tradisyon ng bayanihan ng mga Pilipino, ang mga pamilya ng mga biktima na kapuspalad ay binibigyan ng pansin ng mga lokal na organisasyon. Si Aling Flora, isang masipag na barangay health worker, ay inatasan na magdala ng isang supot ng mga grocery upang bisitahin at aliwin si Elena at ang kanyang anak. Hapon noon ng Disyembre 17 at ambon-ambon. Si Aling Flora, suot ang kanyang alampay, ay may dalang bayong na paakyat sa hagdan ng bahay ni Elena. Gaya ng dati, nakaupo pa rin si Elena doon, malapit sa isang maliit na nagbabagang kalan, tahimik at matigas na parang isang estatwang kahoy. Tinanggap niya ang supot ng bigas, bumulong ng mahinang "Salamat po," at muling nalunod sa isang nakakatakot na katahimikan. Samantala, si Lito ay nakaupo mag-isa sa isang madilim na sulok ng bahay. Hawak niya ang isang piraso ng uling, gumuguhit ng mga walang kahulugang hugis sa sahig na tabla. Nang makita ang kalungkutan ng bata, lumapit si Aling Flora at dahan-dahang umupo sa tabi niya. "Lito, anong ginuguhit mo, anak?" tanong ni Aling Flora. Ang kanyang boses ay malambing tulad ng isang lola. Hindi sumagot ang bata, patuloy na nakayuko at gumuguhit ng maitim na mga linya. Matyagang nagtanong muli si Aling Flora. Dahan-dahan niyang hinaplos ang magulong buhok ng bata. "Matagal na bang hindi umuuwi si tatay? Mismo na ba si tatay?" Sa pagkakataong ito, huminto sa paggalaw ang kamay ng bata. Itinaas niya ang kanyang malalaki at bilugang mga mata, malinaw, ngunit nagpapakita ng isang takot na mahirap ipaliwanag, at tumingin sa babaeng nasa harap niya. Isinara niya ng mahigpit ang kanyang mga labi. Ang kanyang 2 maliliit na kamay na puno ng alikabok ng uling ay nanginginig. At bigla, inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ni Aling Flora at bumulong sa isang inosenteng boses.
Ngunit ang bawat salita niya ay malamig at tumatagos na parang kutsilyo. Masama si tatay. Sinaktan niya si nanay. Tapos, niluto ni nanay si tatay sa malaking kawa. Natigilan si Aling Flora. Bago pa man siya makakilos, nagpatuloy ang bata. Mas malinaw na ang kanyang boses, na may kasamang inosenteng pagsimangot. Ayaw kong kumain, ang baho-baho, parang patay na baboy. Nanigas ang buong katawan ni Aling Flora. Malaking kawa. Alam na alam niya ang bagay na iyon. Sa mga pamilya sa kanayunan, iyon ay isang malaking kalderong bakal na karaniwang ginagamit sa pagluluto ng pagkain ng mga alagang hayop o para sa malalaking handaan tuwing may piyesta. Ang mga salita ng isang 5 taong gulang na bata na napaka-espesipiko at nakapangingilabot ay hindi maaaring katang-isip lamang. Isang lamig ang gumapang sa kanyang gulugod, mas malamig pa kaysa sa hangin ng bundok sa labas. Bilang isang bihasang manggagawa sa barangay, alam ni Aling Flora na kailangan niyang manatiling kalmado. Hindi siya nangahas na magtanong pa, sa takot na marinig ni Elena na nakaupo sa kabilang panig. Hinaplos lamang niya ng marahan ang ulo ni Lito, pagkatapos ay nagdahilan na may bigla ang gagawin sa health center at nagmamadaling umalis sa malungkot na bahay na iyon. Sinubukan niyang maglakad ng normal, ngunit ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas na parang gustong kumawala. Nang mawala na siya sa paningin sa likod ng isang kumpol ng kawayan sa dulo ng paakyat na daan, agad na kinuha ni Aling Flora ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Lieutenant Alcantara, ang pulis na kanyang kilala. Ang kanyang boses sa telepono ay nanginginig at hinihingal. "Hello, Sir Kaloy. Si Aling Flora ito. May malaking problema. Kailangan mong i-report agad sa hepe mo. Si Lito. May sinabi siyang nakakatakot. Isang emergency meeting ng Special Investigation Team ang ginanap ng gabing iyon sa himpilan ng pulisya." Nang ikwento ni Lieutenant Alcantara ang mga inosenteng salita ni Lito, ang buong silid ay nalunod sa isang nakabibinging katahimikan. Ang usok ng sigarilyo ay pumailan lang sa mabigat na hangin. Sa simula may pag-aalinlangan. Mapagkakatiwalaan ba ang sinabi ng isang 5 taong gulang na bata? Ngunit ang detalye ng niluto sa kawa at ang mabahong amoy ay masyadong nakakabagabag at masyadong espesipiko. Ipinaliliwanag nito kung bakit hindi natagpuan ang iba pang bahagi ng katawan ng biktima. Hinampas ni Captain Reyes ang mesa, binasag ang katahimikan. Ang kanyang mukha ay tumigas, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Hindi ito nagkataon lang. Ang isang maliit na bata ay hindi kayang mag-imbento ng ganyang kasuklam-suklam na detalye. Ito ang susi para mabuksan ang kasong ito. Ang testimonya ng batang iyon ang pinakamahalagang pahiwatig natin ngayon. Agad na isinantabi ang lahat ng hinala laban sa mga siga at mga usyurero. Ang direksyon ng investigasyon ay umikot ng 180 degrees, diretsong nakatutok sa anyo ng biyudang tila pinakakawawa sa lahat, si Elena Dulawan. Isang search warrant para sa bahay ni Elena ang pinirmahan ng gabing iyon din. Sa pagkakataong ito, ang kanilang layunin ay hindi maghanap ng mga dokumento o kayamanan, kundi maghanap ng mga bakas ng isang karumal-dumal na salu-salo sa kusinang puno ng uling. Madaling araw ng Disyembre 18, 2024, habang ang mga tandang ay nagsisimula pa lamang tumilaok at ang makapal na ulap ay bumabalot pa rin sa mga dalistis ng bundok. Isang konvoy ng mga sasakyan ng pulis ang tahimik na gumalaw patungo sa daan papunta sa bahay ni Elena. Walang sirena, walang kumikislap na ilaw, tanging ang ugong ng mga makina ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Ang special team, na binubuo ng pinakamagagaling na investigador ng probinsya, kasama ang Scene of the Crime Operatives, SOCO, na nakasuot ng puting protective gear, ay pinalibutan na ang bahay. Ang emergency search warrant ay naaprobahan hating gabi. Sa pagkakataong ito, bumalik sila hindi bilang mga panauhin na may dalang tulong, kundi bilang mga mangangasong naghahanap ng ebidensya ng isang krimeng hindi sukat akalain. Nang makita ang mga anino ng mga pulis na sumusugod sa kanilang bakuran, si Elena Dulawan, na nagwawalis noon, ay agad na nabitawan ang kanyang walis tingting. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pagdurusa o pagsuko tulad ng dati. Sa halip, ito ay puno ng matinding pagkasindak.
Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at walang laman, nakatitig sa search warrant na ipinakita ni Captain Reyes sa harap ng kanyang mukha. Hindi lumaban si Elena, hindi nagtanong ng kahit isang salita. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa may pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nagkikiskisan ng sobrang higpit na ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ang nakapangingilabot na katahimikan ng babae ay lalong nagkumbinsi sa mga investigador na tama ang kanilang hinala. Agad na binuhat ng isang pulis na babae si Lito at dinala sa bahay ng kapitbahay. Inilalayo siya sa karagdagang trauma. Nagsimula na ang paghahanap. Ang pangunahing target ay ang madilim at mamasa-masang kusina sa likod ng bahay. Batay sa nakapangingilabot na testimonya ni Lito, ito ang matadero. Maingat na sinuri ng mga taga-Soko ang bawat sentimetro ng sahig na tabla. Isang malaking kalderong bakal, itim at puno ng uling, na karaniwang ginagamit sa pagluluto ng pagkain ng baboy, ang inangat mula sa kalan, maingat na isinara para dalhin sa laboratorio. Tila lahat ay nakuskus na ng malinis ni Elena gamit ang sabon at mainit na tubig. Ang ibabaw ng sahig na kahoy ay mukhang normal. Ngunit ang krimen, kahit gaano pa kahusay itago, ay hindi makakataka sa mata ng siyensya. Patayin ang lahat ng ilaw, takpan ang lahat ng siwang ng liwanag, utos ng pinuno ng forensic team. Ang silid ay nalunod sa kadiliman. Ang tunog ng pag-spray ng kemikal ay maririnig. Ang likidong luminol ay inspray sa mga dingding na tabla, mga paa ng mesa, at lalo na sa mga siwang ng sahig. Lahat ay nagpigil ng hininga, naghihintay. At pagkatapos, ang liwanag na inaasam-asam ng mga investigador, at siya ring pinakakinatatakutan, ay lumitaw. Sa kadiliman, mga patak na nakapangingilabot na asul na liwanag ang nagsimulang kuminang, kumakalat kung saan-saan. Hindi lamang maliliit na patak, kundi malalaking mansa na umaabot mula sa gitna ng bahay hanggang sa likurang pinto. Dugo, napakaraming dugo. Kahit na nilinis na, ang iron sa hemoglobin ng dugo ay malakas na nag-react sa luminol. Inilalantad ang madugong massacre na naganap mismo sa lugar kung saan kumakain at natutulog ang pamilya. Ang dugo ay sumipsip ng malalim sa mga hibla ng bulok na kahoy, naging isang tahimik na ebidensyang hindi maikakaila. Positibo, may mga tilamsik ng dugo kahit saan, ulat ng forensic officer. Ang kanyang boses ay malamig at tiyak. Pinatibay ng natuklasang ito ang hinala. Ngunit nasaan ang bangkay? Ang mga mansa ng dugo lamang ay hindi sapat para isakdal ang pagpatay kung hindi matatagpuan ang katawan. Inutos ni Captain Reyes na palawakin ang lugar ng paghahanap sa likod bahay. Partikular niyang binigyang pansin ang isang sulok ng hardin na may tanim na mga saging at luya, kung saan ang lupa ay tila mas buhaghag kaysa sa paligid. Tingnan ninyo ang kumpol ng saging na iyon, turo ni Captain Reyes. Matalas ang kanyang mga mata. Ang mga damo doon ay nalanta sa hindi pangkaraniwang paraan. Ang lupa ay may mga palatandaan na bagong hukay at tinabunan ulit. 2 pulis ang kumuha ng piko at pala at maingat na hinukay ang malagkit na pulang lupa. Ang kapaligiran ay naging tensyonado. Ang tunog ng piko na tumatama sa lupa ay malinaw na naririnig sa tainga ng lahat. Nang umabot ang hukay sa lalim na halos kalahating metro, tumama ang dulo ng piko sa isang bagay na malambot. Isang masangsang na amoy, ang tipikal na amoy ng nabubulok na laman, ang nagsimulang kumalat, tumusok sa ilong ng lahat ng naroroon, na nagdulot sa ilang mga batang pulis na tumalikod para pigilan ang pagduduwal. Isa itong malaking balutan na tinakpan ng ilang patong ng sako at lumang kumot. Nang punitin ang huling sapin ng tela, lahat ay natigilan. Sa loob nito ay ang katawan ng isang lalaki na walang ulo, walang mga kamay at paa. Kahit na nagsisimula ng mabulok ng husto ang bangkay, ang malaking pangangatawan nito ay walang dudang si Berto Kidayan. Ngunit hindi pa doon natapos ang kabuktutan. Habang inaalis ng team ang bangkay, sinuri ng isa pang investigador ang tumpok ng malamig na abo sa isang sulok ng hardin. Ang lugar kung saan karaniwang sinusunog ni Elena ang basura. Nang halukayin ang abo gamit ang isang kalaykay na bakal, natagpuan nila ang hindi mabilang na mga piraso ng buto na kulay puti, sunog at durog. Ilang piraso ay makikilala pa bilang bahagi ng bungo at mga buto ng daliri. Ang katotohanang nakalatag sa kanilang harapan ay nakapangingilabot na tumutugma sa inosenteng sinabi ni Lito. Ang salarin ay hindi lamang pumatay at nagputol-putol,
kundi nagsagawa rin ng karumaldumal na gawain ng pagpapakulo at pagsunog sa maliliit na bahagi ng katawan upang tuluyang burahin ang pagkakakilanlan ng biktima. Sa harap ng mga nakapangingilabot na pisikal na ebidensya na nakalatag sa kanyang sariling bakuran, si Elena Dulawan ay wala ng lakas para tumayo. Bumagsak siya sa maputik na lupa. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig na parang may malarya. Walang luha. Walang paghingi ng tawad o pagtanggi. Ang maskara ng isang mapagkumbabang asawa ay nahulog na, inilalantad ang isang napakasakit na trahedya. Lumapit si Captain Reyes. Mabigat ang kanyang boses habang binabasa ang utos ng pag-aresto. Ginang Elena Dulawan. Inaaresto ka namin sa salang parricide, alinsunod sa Article 246 ng Revised Penal Code. Ano mang sasabihin mo mula ngayon ay magiging ebidensya sa korte. Ang tunog ng posas na bakal ay tumunog ng malamig habang isinasara nito ang payat at makalyong mga kamay ng babae. Ang sikat ng araw sa umaga ay nagsimulang tumagos sa ulap, nagbibigay liwanag sa crime scene, ngunit hindi nito kayang itaboy ang lamig na gumagapang sa puso ng bawat isang nakasaksi. Sa interrogation room ng himpilan ng pulisya, ang hangin ay malamig at nakakasakal. Si Elena Dulawan ay nakaupo na parang estatwa sa isang bakal na upuan. Ang kanyang dalawang kamay ay nakaposa sa mesa. Ang kanyang mukha ay wala ng anumang ekspresyon. Ang kanyang mga matang walang laman ay nakatitig sa isang bitak sa dingding sa tapat. Sa loob ng 4 na oras mula nang siya ay arestuhin, nagtayo si Elena ng isang matibay na pader ng katahimikan. Hindi siya tumatanggi, ngunit hindi rin siya umaamin sa anuman. Tila ang kanyang kaluluwa ay umalis na sa kanyang katawan. Si Captain Reyes, na personal na nangangasiwa sa pagkuha ng testimonya, ay alam na para sa isang babaeng taga-kanayunan na matagal nang nagdurusa sa karahasan tulad ni Elena, ang mga banta o pananakot ay hindi tatalab. Ang puso ng babae ay mas matigas na kaysa sa bato. Nagpasya si Reyes na baguhin ang kanyang taktika, atakihin ang kanyang psikolohikal na bahagi, hipuin ang nag-iisang kahinaan ng isang ina. Elena, nagsimula si Captain Reyes, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Mayroon na kaming sapat na forensic evidence para iharap ka sa korte na may pinakamataas na parusang bitay o habambuhay na pagkabilanggo. Ang mga bahid ng dugo sa sahig, ang bangkay sa hardin, at ang mga piraso ng buto sa abo. Ang pananahimik mo ngayon ay hindi ka maililigtas. Huminto sandali si Reyes, at pagkatapos ay inilapag ang litrato ni Lito na mahimbing na natutulog sa bahay ng kapitbahay sa harap ni Elena. Maaaring wala kang pakialam sa sarili mo, pero kailangan mong isipin ang kapalaran ni Lito. 5 taong gulang pa lang siya. Paglaki niya, maririnig niya ang mga tao na sasabihing ang nanay niya ay isang halimaw na pumatay sa sariling asawa, isang tagapagluto ng bangkay. Gusto mo bang mabuhay ang anak mo habang buhay na dinadala ang kahihiyang iyon? Kahit man lang sabihin mo sa kanya ang dahilan. Sabihin mo sa batas ang katotohanan kung bakit mo ginawa iyon. Para balang araw, maintindihan ni Lito na ang kanyang ina ay hindi isang demonyo, kundi isang inang marahil ay walang ibang pagpipilian. Ang pagbanggit sa pangalan ni Lito ay parang isang matalim na kutsilyo na direktang tumusok sa pusong bato ni Elena. Ang pader ng katahimikan ay gumuho agad. Ang payat na mga balikat ni Elena ay nagsimulang manginig ng husto. Mula sa kanyang malalalim na mata, 2 agos ng mainit na luha ang dumaloy, bumasa sa kanyang mukha. Ibinagsak niya ang kanyang mukha sa mesa. Ang tunog ng pigil na pag-iyak ay sa wakas ay pumunit sa katahimikan ng silid. Matapos ang matagal na pag-iyak, itinaas ni Elena ang kanyang mukha. Ang kanyang boses ay paos at putol-putol habang sinimulan niyang ikwento ang lahat ng kanyang kasalanan. Gabi noon ng Disyembre 9, umuwi si Berto Quidaya na lasing at nagwawala na parang isang sugatang hayop. Katatalo lang niya sa online na sugal at tinatakot na ng mga text message na puputulin ang kanyang kamay ng mga maniningil ng utang. Pagpasok sa bahay, agad niyang kinalagkad si Elena at binugbog ng walang awa, sinisisi ang kanyang asawa bilang isang babaeng walang silbi dahil hindi makautang ng pera para sa kanyang sugal. Nagtiimbagang si Elena habang tinitiis ang mga suntok at sipa, gaya ng dati. Ngunit ang tunay na trahedya ay nagsimula ng si Berto, na may mga matang namumula, ay naglakad patungo sa kusina upang hulihin ang inahing baboy na buntis para ibenta sa katayan ng gabing iyon din.
Tumakbo si Elena at niyakap ang mga binti ng kanyang asawa, nagmamakaawang huwag itong ibenta dahil iyon na lamang ang kanilang natitirang yaman para sa pagkain at gamot ng kanilang anak. Nang harangan ng kanyang asawa, sinipa ni Berto si Elena hanggang sa tumilapon siya sa tumpok ng panggatong. Nanlisik ang kanyang mga mata, tinuro ang mukha ng kanyang asawa, at isinigaw ang mga salitang naging hatol ng kamatayan para sa kanyang sarili. Mahal na mahal mo iyang baboy na iyan, ha? Sige, kung ayaw mong ipabenta ang baboy, bukas ng umaga, si Lito ang dadalhin ko sa Maynila. Ako ang gumawa sa kanya, ako rin ang may karapatang ibenta siya. Maraming bumibili ng bata doon, mahal ang presyo. Ang mga salitang iyon ang huling patak na nagpaapaw sa lahat. Ang banta sa buhay ng kanyang anak na lalaki, ang nag-iisang dahilan ng kanyang pag-iral, ay nagbago sa takot at pagsukong inipon niya sa loob ng maraming taon at naging isang galit na hindi na makontrol. Ang likas na ugali ng isang inang nagpoprotekta sa kanyang anak ay nanaig ng higit sa anupaman. Habang tumalikod si Berto, napasuray-suray na naghahanap ng kutsilyo para hulihin ang baboy, bumangon si Elena. Sinunggaban niya ang isang piraso ng kahoy na panggatong, isang malaki at matigas na kahoy ng kape na nakalagay malapit sa kalan. Gamit ang lahat ng natitirang lakas ng isang babaeng na isadlak sa dulo, inihampas niya ito ng buong lakas sa batok ng kanyang asawa. Blag! Isang mahinang ungol lamang ang narinig mula kay Berto bago siya bumagsak sa sahig ng kusina. Walang malay at malakas na dumaloy ang sariwang dugo mula sa kanyang ulo. Nang makita ang hindi gumagalaw na katawan ng kanyang asawa, ang kanyang galit ay napalitan ng matinding pagkasindak. Sinuri niya ang kanyang paghinga. Patay na si Berto. Isang baliw na ideya ang pumasok sa isip ng babaeng walang alam sa batas, kailangan niyang itago ang bangkay. Kung makukulong siya, sino ang magpapakain kay Lito? Sino ang magpoprotekta kay Lito mula sa mga maniningil ng utang? Sa gitna ng tahimik na gabi sa kabundukan, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gasera, isinagawa ni Elena ang isang karumal-dumal na gawain. Ginamit niya ang itak para pagputol-putulin ang katawan ng asawang madalas siyang saktan. Upang burahin ang mga bakas, isinilid niya ang mga bahagi ng katawan sa isang sako. Pinasan ito patungo sa ilog, at itinapon ang braso na kalaunan ay natagpuan. Ang malalaking bahagi ng katawan ay dali-dali niyang inilibing sa likod bahay sa ilalim ng puno ng saging. Ngunit ang pinakanakapangingilabot, upang tuluyang mawala ang maliliit na bahagi at mga lamang loob, isinilid niya ang mga ito sa malaking kawa at pinakuluan magdamag. Naniniwala siyang ang pagpapakulo ay sisira sa mga fingerprint at tatakpan ang masangsang na amoy ng nabubulok na laman ng amoy ng usok mula sa kusina. Ang mga natirang buto ay inihagis niya sa apoy hanggang maging abo. Lahat ng ito ay ginawa niya habang nanginginig sa takot, nagsusuka ng paulit-ulit, ngunit may isang nakakatakot na determinasyon. Tulad ng isang makinang na program para mabuhay, ginawa ni Elena ang lahat ng iyon. Para lamang sa isang layunin, upang sa kinaumagahan, manatili pa rin siya sa tabi ng kanyang anak. Sa pagtatapos ng kanyang pag-amin, ibinagsak ni Elena ang kanyang ulo sa mesa, humahagulgol. Nagkamali po ako, sir. Makasalanan po ako. Pero pakiusap, sir, huwag ninyong hayaang malaman ni Lito na ginawa ng nanay niya itong kasuklam-suklam na bagay na ito. Isinara ni Captain Reyes ang kanyang notebook, bumuntong hininga ng malalim. Sa kanyang harapan ay hindi isang mamamatay taong walang awa, kundi isang trahedya ng kawalan ng pag-asa. Ang kaso ay nalutas na, ngunit walang sinuman sa silid ng interogasyon ang nakaramdam ng ginhawa. Hunyo 2025, idinaos ng Regional Trial Court sa Bontoc ang pagbasa ng hatol sa kasong yumanig sa buong bansa. Tinawag ng media ang kasong ito bilang ang trahedya sa Cordillera. Ang courtroom ay siksikan. Hindi lamang mga taga-barangay ang dumalo, kundi pati na rin ang dose-dosenang mga mamamahayag mula sa Baguio at Maynila. Gusto nilang makita ang mukha ng babaeng nagawang lutuin ang katawan ng kanyang asawa. Ngunit nang dalhin si Elena Dulawan sa upuan ng akusado, ang nakita lamang nila ay isang maliit at payat na babae na nakasuot ng orange na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang ulo ay nakayuko, nanginginig na parang isang tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Hiningi ng taga-usig ang pinakamataas na parusa, ang habang-buhay na pagkabilanggo, dahil sa kalupitan at kawalan ng pagkatao ng akusado sa pagputol-putol at pagwasak sa bangkay.
Ang mga litrato mula sa crime scene, ang kawa, at ang mga resulta ng autopsy na ipinakita sa screen ay nagdulot ng panginginig sa buong courtroom. Marami ang tumalikod dahil hindi kinaya ang nakita. Gayunpaman, ang abogado ni Elena ay naghain ng isang depensa na may hindi maikakailang mga ebidensya tungkol sa madilim na nakaraan ni Elena. Ang mga lumang medical record na nagtala ng kanyang mga sugat dahil sa pambubugbog, ang testimonya ng mga kapitbahay tungkol sa mga gabi ng pagpapahirap na ginawa ni Berto, at lalo na ang detalye tungkol sa banta ni Berto na ibenta si Lito. Kagalang-galang na hukom, sabi ng abogado na may panginginig sa boses, ang akusado ay hindi isang mamamatay tao. Siya ay isang inang naisadlak sa dulo. Ang mga karumal-dumal na ginawa niya pagkatapos noon ay reaksyon lamang ng isang kaluluwang nawasak dahil sa takot. Takot na mawala ang kanyang anak, takot sa mga banta ng mga maniningil ng utang. Ang mga hukom ay nag-deliberate ng maraming oras. Ang tensyon ay bumalot sa silid. Sa wakas, tumayo ang punong hukom upang basahin ang hatol. Idineklara ng hukom na ang ginawa ng akusado ay napatunayan ng walang duda, isang napakabigat na krimen na lumapastangan sa katawan ng tao at gumambala sa konsensya ng lipunan. Ngunit, isinaalang-alang din ng hukom ang mga bagay na nagpapagaan sa kaso. Ginawa ng akusado ang krimen sa ilalim ng matinding emosyonal na pagkabalisa dahil sa mga labag sa batas na gawain ng biktima. Ang akusado ay isang biktima ng matagal ng karahasan sa tahanan at ang kanyang pangunahing motibo ay protektahan ang kanyang anak. Alinsunod sa katarungan sa ilalim ng poong may kapal, hinahatulan ng korte ang akusadong si Elena Dulawan ng habambuhay na pagkabilanggo. Pinalo ng hukom ang kanyang gavel. Hindi sumigaw si Elena, hindi rin siya hinimatay. Tinanggap niya ang hatol ng may kakaibang katahimikan. Tila matagal na niyang inihanda ang sarili para sa hatol na ito mula pa noong gabing iyon. Bago dalhin sa sasakyan ang bilangguan, humingi ng pahintulot si Elena na lumingon sa upuan ng mga manonood kung saan karga ng kanyang pinsan si Lito. Si Lito, na ngayon ay 6 na taong gulang na, ay tumingin sa kanyang ina ng may pagkalito. Hindi niya naiintindihan kung ano ang habambuhay na pagkabilanggo. Ang alam lamang niya ay aalis ng napakalayo ang kanyang ina. Umiti si Elena. Isang mapait na ngiti na puno ng luha. Pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Ang pinto ng sasakyan ng bilangguan ay sumara, naghihiwalay sa mag-ina magpakailanman. Ang kaso ay sarado na ayon sa batas, ngunit ang trahedya nito ay mananatiling buhay, tulad ng ulap sa tuktok ng mga bundok ng Cordillera. Gugugulin ni Elena Dulawan ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa likod ng mga rehas, binabayaran ang kanyang malaking kasalanan. Ngunit ang parusa ng konsensya ang pinakamabigat. Sa bawat gabi na ipipikit niya ang kanyang mga mata, makikita pa rin niya ang anino ng kumukulong kawa at ang mga mata ng kanyang asawa bago ito mamatay. Si Lito, ang batang walang kasalanan, ay nasa pangangalaga na ngayon ng SETI at ng kanyang mga malayong kamag-anak. Ngunit mabubura kaya ng panahon ang mga nakapangingilabot na alaala sa isip ng bata. Ang inosenteng pangungusap niluto ni nanay si tatay. Ang baho-baho ay magpakailanman ng magiging isang sugat sa kanyang kaluluwa na hindi na maghihilom. Nawalan si Lito ng ama sa kamay ng kanyang ina at ngayon ay nawalan ng ina sa kamay ng batas. Siya ang naging pinakakawawang biktima sa trahedya ng pamilyang ito. Isang ulila sa gitna ng malupit na mundo, dala-dala ang nakakatakot na sikreto ng kanyang mga magulang sa kanyang pagtulog bawat gabi. Ang kwentong ito ay naging isang masakit na paalala tungkol sa panganib ng karahasan sa tahanan at ang salot ng sugal na sumisira hanggang sa kaibuturan ng isang pamilya. Kapag ang kalupitan ay naghahari at ang hangganan ng pasensya ng tao ay nalampasan, kahit ang pinakamabait na tao ay maaaring maging isang halimaw. At sa huli, ang